Islam. Actually, kailan lang naman nauso ang embalsamo? Sa mga naunang tao sa atin, sa mga matatanda na buhay pa ngayon, siguro mga edad 80, 90, yung mga lolo nila, kung ikukwento nila, hindi naman binabalsamo. Kailan lang naimbento ang embalsamo? So wala pong embalsamo sa Islam. Bakit? Kasi kailangan sa loob ng isang araw, bago pa umabot ang 24 oras, hanggat maaari, madaliin na ito na ilibing. Kailangan ng ilibing ng isang patay. Kasi alam nyo po ang katotohanan, kahit pailagak natin ng mahabang panahon ng isang pumanaw, kahit stay natin dyan 9 days, 40 days, 100 days, 1 year, si Marcos, kailan lang nailibing? Pero anong katotohanan? Hindi na maibabalik ang buhay na nawala. Hindi ka na magigising. Hindi ka na makakaramdam. Wala nang magiging saysay at maaaring ang katawan mo ay maging pinsala sa mga buhay. Ikaw na patay. Kasi bakit ang pumanaw na, ang taong namatay na, dapat nating tanggapin na wala na siya dito. Meron na siyang ibang dimension. May ibang mundo na para sa kanilang mga pumanaw sa buhay, pumanaw sa mundong ito. Hindi na sila kabilang sa atin. So sa Islam, isang araw lang, wala pong tinatawag na embalsamo. At alam nyo po ba, kung nakakapanood kayo ng nag-iembalsamo, pasintabi po sa nagkakape, kumakain dyan, pasintabi po sa inyo, hindi nyo po siguro kayang sikmurain kung hindi na lang malakas ang loob ninyo. Kung makikita nyo lang yung mahal nyo sa buhay. Dati sa bahay-bahay lang iniimbalsamo, pero ngayon ipinagbawal na. Binabalsamo na ngayon, kinukuha ng puninarya, dinadala sa kanila, at doon nila pinoproseso ang patay. At kung makikita nyo lang kung paano nila patirin ang mga ugat ng namatay, kung paano sila gumamit ng mga gamot at yung pamburiki, siguro kasi marami ditong nagpapalay, kung alam nyo yung pinang-check nila ng palay kung good, sariwa, dry, yung buriki, meron silang ganun, katulad nun, na merong hose, na merong pump, napapasukan nila ng gamot ang isang patay, pero bago nila pasukan ng gamot, kailangan munang tanggalin lahat ng nabubulok sa loob. Kaya bobombahin nila yun ng bobombahin sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Bobombahin nila yun, iikot-ikot nila sa loob. Tatamaan ang lahat ng organ hanggang sa mawala ang lahat ng dugo. Kasi yung dugo, mabubulok tayo agad kapag nandun yung dugo. Kaya tatanggalin nila, sisip-sipin nila lahat ng dugo. At pagkatapos, at saka nila papasukan ng gamot para nang sa ganun ma-preserve pansamantala ang ating katawan. And then, sinasabi natin yun ang pagmamahal. Sabi natin, mahal natin yung pumanaw na mahal natin sa buhay. Nung buhay, kapag may nanapak dyan, kapag may nangurot, galit na galit ka, uuwi ka ng bahay, kukuha ka ng itak. Okay, sino nagkuking ka? Ha? Di ba? Galit na galit ka. May kaman, intabanatan. Oh. Di ba? Tama, mali. Tama. Pero pag namatay, dinadala mo doon mismo. Kakatayin nila. Susugatan nila. Tapos magpapasalamat ka pa dun sa nag-imbalsa mo, babayaran mo pa. Tingnan mo pati aso maayon. Ha? Tingnan mo ha. Papasalamatan mo pa yung nag-imbalsa mo. Papasalamatan mo yung puninarya. Salamat sa pagtanggal mo ng dugo. Salamat sa pagsaksak mo sa aking mahal sa buhay. Sinipsip mo yung kanyang dugo. Imagine, nung buhay nga, ayaw mong makurot yan, galit na galit ka. Hindi yan namamalayan ng tao. Ha? Pagkatapos pipili ka na ngayon ng kabaong. Special, regular. Pag wala kang pambayad, punta ka na lang kay gobernur.
Yung mga nasa lakbat dyan ng mga kahoy na ginawa nilang kabaong, pinamimigay nila ng libre. Kasi wala tayong pera. Tingnan nyo ha kung gaano kahirap. Kung gaano kahirap ang sitwasyon. Ganito ang sitwasyon na nangyayari sa mga mahal natin sa buhay. Hindi natin namamalayan. Ito pa ang matindi. Kapag nakalagay na po sa kabaong, kapag ililibing na yung patay, pag ilalabas na, anong sabi ng mga matatanda? Oh, gininayad kayo baka may dumpar, masaktan. Ha? Nakakabaong, pag naumpog yung, ginayad ka! Diba, nagagalit tayo. Pero nung sinaksak yan, pinuriki yan, tinanggal yung tugo, tinanggal yung laman loob. Salamat ka mo pa dun sa embalsamador. Hindi ka man nagalit. Nagbayad ka pa ng pera. Imagine. Ganyan po, gusto ko lang pong makita nyo. Sana maging eye-opener ito sa inyo. Magbukas ng inyong mga mata. Magbukas ng inyong mga puso. Sasabihin ngayon ng iba, Brother Yusuf, kasi yun lang naman ang paraan para makasama pa namin ng matagal yung pumanaw naming mahal. Di ba? Kasi gusto pa namin siyang makita sa huling sandali. Kasi darating pa yung mga kamag-anak, aantayin pa namin. Kung ililibing na namin siya agad, paano pa nilang makikita? Bakit hindi natin pinuntahan nung buhay? Bakit nung patay at saka natin pupuntahan? Nabalitaan nating may sakit. Adda kano sakit ni Manong, adda kano sakit ni Tatang, ni Ante, ni Manang, ni Ading, ni lima basti manunga bulan, manunga tawad, di tayo nakapaspasyar. Itinatay, aglalagto tayo agsasangitan. Tumaderkan. Pag tumayo naman, takbuhan tayo. Totoo po ba? Hindi. Diba? Bakit nung buhay hindi natin dinalaw? Nung nalaman nating may sakit, pinuntahan sana natin. Naggantay tayo ng araw, buwan, linggo, taon, hindi man tayo nakadalo. Hanggang nakita mo na lang sa Facebook, hala, patay na pala si Chong. Doon pa lang tayo pupunta. Doon tayo ngayon magmamadali. Magdadala ng bulaklak. Magbibigay ng kung anong kaya nating iabot sa pamilya. Kahit gaano karaming bulaklak. Kahit pa magbigay ka ng 1,000,000, hindi niya na mararamdaman yun. Hindi niya kayang masabing salamat sa bulaklak. Hindi niya mararamdaman yung bouquet-bouquet ng bulaklak na binigay mo sa kanya. Wala. Pero nung may sakit siya, kahit wala kang dala, dinalaw mo siya, makakaramdam siya ng kapanatagan, mawawala yung nararamdaman niyang bigat. Buti ka pa, dinalaw mo ako. Salamat sa pagdalaw mo sa akin. Kung may dala kang 1 kilo o 1/4 na ubas, masaya na yun. Nakangiti, dinalaw ako ng aking mahal sa buhay, kamag-anak. So ito yung katotohanan, na kapag pumanaw na, sasabihin natin, kaya natin iniimbalsa mo, kaya natin binuburol, para lang makita natin siya. Pero sa totoo, maraming pagkakataon, maraming oras na sinayang tayo at hindi natin sila pinuntahan nung patay na tsaka tayo pumupunta. Yun po ang masakit na katotohanan. Na katotohanang hindi niya na tayo mararamdaman. Kaya nga, ang iba, pinupuntahan, ang iba pinupuntahan na lamang yung lamay kasi may sakla, may sugalan. Yung sakla nga, hindi ka pupuntahan pag hindi 9 days. Kailangan 9 days kasi para makabawi sila sa mga ibibigay nilang protection dyan, kung kanino man sila nagbibigay ng protection. Okay? So sa Islam, wala pong ganon. Tingnan nyo sa pananampalatayang Islam. Sa Islam, gawin mo yung lahat ng kaya mo. Gawin mo yung best mo. Kapag binawian na siya ng buhay, kapag lalaki din yung mag-aasikaso sa kanya. Hindi po siya iimbalsamuhin. Papaliguan po siya. Katulad ng pagpapaligo ng taong buhay. Tingnan nyo po, hindi po niya kami kamag-anak.
Pero kami po nagpaligo sa Kanya, na hindi kami nadiri sa Kanya, hindi kami natakot sa Kanya, hinugasan namin siya, pinaliguan namin siya. Gumamit kami ng sabon, shampoo, tapos hinilod-hilod pa namin yung katawan niya, pero kailangan may kondisyon. Kahit patay na yan, tatakpan mo pa rin yung private parts niya. Hindi mo pa rin dapat makita. Kasi nung buhay yan, ngayong buhay tayo, yung private parts natin, iniingat-ingatan natin, ayaw natin ipakita sa iba. Kahit patay na, kapag Muslim, hindi pa rin yan makikita ng iba. Kahit yung magpapaligo sa kanya, tinatakpan pa rin yun at iniingatan na hindi makita ng kahit na yung nagpapaligo sa kanya. Pero kapag hindi ka Muslim, bahala ka na dyan sa morgue. Kahit anong gawin. Kaya yung iba, kapag bata ang namatay, maganda, mainit-init pa, sabi ni Jessica Soho at saka ni Mike Enriquez, ilan ba ang binalita? Patay na, ginahasa pa. Patay na, ni-rape pa. Diba? Hindi man kami nang babalita niyan. Sila, sinasabi lang namin sa inyo ngayon. Iyan ang katotohanan. Samantalang sa Islam, kapag lalaki ang magpapaligo sa iyo. At sasabihan din lahat ng mga nagpaligo, anuman ang makita nila sa patay na kapintasan, kailangan tikom ang bibig. Anuman ang kasiraan ng patay, hindi yun pwedeng sabihin kanino man. Ganyan po iniingatan ng bangkay sa Islam. Paano pa kaya yung buhay? Ha? Pagkatapos po niyang mapaliguan, babalutin po siya ng puting tela. At alam niyo po ba, wala pong special na ligo sa amin at saka regular. Ha? Hindi dahil mayaman siya, ang paligo nito iba. Mas marami. Kung dito nagpaligo tayo ng 10 timba, kasi mayaman dapat 20 na timba. Hindi. Parehas lang po ang proseso. Isang pamamaraan lang. Bakit pantay-pantay naman tayo sa paningin ng Diyos eh? At ano pa? Kapag karaan na siya'y mapaliguan, babalutin na siya ng puting tela. Puting tela lang. Hari ka man, pinakamahirap ka man, wala ka man pera o anumang sitwasyon mo, puting tela lang. Puting tela lang ang ibabalot sa'yo. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao dito sa mundo. Kaya hindi mo makikita. Kung hindi mo na lang makita yung bahay, hindi mo malalaman kung mayaman o mahirap ang isang patay. No? Walang pagandahan ng kabaong katulad sa ibang pananampalataya. Sa Islam, puting tela, tulad po ng nakikita ninyo kay tatay ngayon. Pagkatapos po niyang mabalot ng puting tela, katulad ni Lazaro, katulad ni Jesus, di ba binalot sila ng puting tela? Sinong sumusunod? Ang mga Muslim. Sumusunod sa ganong pamamaraan ng mga propeta. No? So binalot siya ng puting tela, tapos pinabanguhan, pagkatapos kinabukasan, pagputok ng araw, ililibig na po siya. Paano yung libingan niya? Wala po kaming nitso. Wala po kaming simento. Hindi po kami gumagamit ng nitso, hindi rin po kami gumagamit ng simento. Tayo ay nagmula sa lupa, magbabalik tayong muli ng kusa sa lupa. Di ba may kanta yan? Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo ano lang. So, ang sumusunod dyan ng mga Muslim, nagmula sa lupa, ibabalik sa lupa. Itong katawan natin na to na iniingat-ingatan, kinakaskasan ng astringent, nilolotionan, kakainin ng uod dyan. Kasi magbabalik sa lupa, mabubulok, matutunaw lahat tayo. Kahit ano pang iniinom mo, pampaganda, pampaputi, pampakinis, kapag namatay ka, uod lang ang makikinabang. Pag namatay na tayo, matutunaw tayo, magbabalik tayong muli sa lupa. At ang tao, kapag Muslim na namatay, walang gamot, walang embalsamo, madaling ma-decompose ang katawan, madaling maagnas ang katawan, madali siyang bumalik sa natural na lupa. Kasi lupa naman tayo, nilikha tayo mula sa lupa, nilikha tayo mula sa putik. Kaya tingnan mo, kahit araw-araw kang maligo,
Bakit pag naghilod ka, meron at meron ka pa rin nakukuhang libag dyan sa katawan mo. Kasi nga, lupa po tayo, galing tayo sa lupa. Nilikha tayo dito na nagmula tayo sa lupa. So, pagkatapos po nito, ililibing siya doon. Ang libing po, siguro 5 to 6 feet, huhukay tayo below the ground. So, mga 5 to 6 feet. Pag hukay natin ng 5 to 6 feet, magkakaroon po doon ng parang kuweba. Meron po doon maliit na parang kuweba. Doon po ipe-place yung body. Doon ilalagay yung katawan ng pumanaw na. Doon ilalagay. So, hindi po siya madadaganan ng lupa. Okay? Pag nandun na siya sa yungib, parang ganito. Ito yung hukay. So, dito yung katawan niya. Tapos, so nandito yung katawan niya, maglalagay tayo ng matigas na bagay dito. Pwedeng mga plywood na makakapal or hollow blocks na makapal, kung anong pwedeng ilagay na o tabla, ipangaharang dito, nasa loob yung katawan, at saka tayo ngayon magtatabon. At saka tayo ngayon maglalagay ng lupa. Okay? So pare-parehas ang pamamaraan. Wala rin po kaming lapida, no? Wala kaming lapida. Meron lamang po kami doong ginagawa na parang muhon, tapos may number sa taas. Nakalagbook po, nakalagay sa system, halimbawa, si Muhammad ay pang 100, hanapin mo lang yung number 100. Kapag dumalaw ka, yun na yung mahal mo sa buhay. Okay? So wala po kaming nitso, walang lapida, at kapag ka nailibing na po ang isang patay, maghihiwa-hiwalay na po, uuwi na po tayo sa kani-kaniyang bahay natin, at yung mga pamilya, kinabukasan, pwede na pong magpatuloy sa normal na buhay. Pwede nang mag-move on. Hindi na dadami yung utang, hindi na lalaki yung bill sa kuryente. Kung mahaba pa yung araw na yung paglalagakan. So sa Islam, napakasimpleng pamamaraan na siyang itinuran ng mahal na propeta Muhammad, peace be upon him. So, yung mga makikiramay, pwede naman silang makiramay. Kapag nailibing na yung patay, makiramay tayo, hindi dun sa patay. Makiramay tayo sa mga buhay. Sila yung dapat nating damayan. Diba? Sila yung dapat nating palakasin ng loob. Ding tanggapin mo, ganyan talaga, may hangganan tayo. Hindi yung patay, kahit anong sabihin mo dun sa patay, manong, pakawanan na. Wala na yun. Hindi niya na mararamdaman. Tapos na. Tapos na po mga mahal na tagapakinig. Puntahan natin yung mga mahal sa buhay. Yung mga natirang buhay. Sila yung ating kausapin. Palakasin natin yung loob nila. Okay? So, ganun po kasimple at ganun po kaganda sa pamamaraan ng pananampalatayang Islam. Kaya alam nyo po, sabi ng iba, brother, gusto sana namin kung mamamatay kami sa pamamaraang Islam. Sabi ko naman, pwede naman. Basta mag-Muslim muna kayo. Kasi kung hindi naman kayo mag-Muslim, hindi naman po namin magagawa yon sa inyo, sabi namin sa kanila. Pero kapag nag-Muslim kayo, tinanggap nyo na wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, yung Diyos na sinamba ni Moses, yung Diyos na sinamba ni Jesus, yung Diyos na sinamba ni Abraham, yung Diyos na sinamba ni Muhammad, kapag pinaniwalaan ninyo ito, ay magiging Muslim kayo at dahan-dahan ninyong mapag-aaralan ang aral ng Islam sa ganitong paraan, maaari namin kayong makuha at matulungan na mailibing sa tamang pamamaraan ng Islam. At kapag tinanong mo ang mga tao, sa palagay po ninyo, huwag po kayong mahiya. Kahit ang sagot ninyo ay laban sa amin o pabor sa amin, okay lang. Huwag kayong mahiya. Kung ano ang nasa puso mo, sabi nga nila, sundin mo. Sa inyo pong narinig ngayon, ano po kaya ang magandang pamamaraan? Yung pamamaraan po ba na nakasanayan ng mga kababayan nating Kristiyano na kapag ka mayroong patay, nag-iinuman o kapag may banda pa yan, may sayawan, may kantahan, tapos wala nang nagbabantay doon sa patay, nandun na nakatingin sa sexing sumasayaw at sa magandang kumakanta.
Ah, yan ang katotohanan. Sa palagay po ninyo, ano kaya ang mas mainam, mas maganda, simple, ang pamamaraan ng mga Muslim o ang pamamaraan ng Kakristyanuhan? Palagay nyo, Nay, anong mas tama? Huwag ka mahiya, Nay. Sige lang, Nay. Ano po? Pamamaraan ng Islam. Maraming salamat po. Ito talaga ang tamang pamamaraan. Ngayon po, binigay po namin sa inyo ito para naman magkaroon kayo ng konting idea, kaalaman hinggil sa pananampalataya. Brother, pwede ba akong dumalaw doon sa libingan? Pwede po. Pwede po kayong dumalaw. Sabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, dalawin ninyo ang inyong mga libingan sapagkat ang pagdalaw sa libingan ay nakapagpapalakas ng pananampalataya. Nakapagpapaalala ito sa isang tao, sa isang Muslim na isang araw, ay mamamatay din siya. So inuutosan ng mga Muslim, dalawin ang sementeryo para maalala mo isang araw ikaw din mamamatay. Isang araw aabutan ka rin ng kamatayan. Kapag masyado nang mayabang yung tao, pag masyado nang mapagmataas yung tao, parang hindi na nakatapak sa lupa, papuntahin nyo sa sementeryo para makita niya ang katotohanan. Mamamatay din pala ako. Kahit na gano'n pala kataas, malalaglag din pala ako sa lupa. Ang lupa nating tinatapakan, maaaring bukas ito na yung bubong natin. Kasi nandun na tayo nakalibing. Ngayon, tinatapakan pa natin, tinitignan natin sa ilalim. Pero maaaring bukas, kapag nandun na tayo sa hukay, nasa itaas na natin, ang lupa na ito na ating tinatapakan. Kaya mga tagapakinig, mga mahal naming kababayan, pag-aralan po natin ang Islam, pag-aralan natin ang relihiyon, pag-aralan natin ang katotohanan ng buhay. Isang araw papanaw tayo. At sa pagpanaw natin sa mundong ito, sana nandun tayo sa tamang pananampalataya, nandun tayo sa tamang relihiyon. Alam niyo po kami, dati kaming hindi mga Muslim. Ako po dating Katoliko. May kasama kami dating Espiritista. May mga dating born again. May mga dating Iglesia ni Cristo. Galing sa iba't ibang relihiyon na ngayon po ay naging Muslim na. Tulad ng pamilya ng binawian sa buhay. Marami po sa kanila ang yumakap na sa Islam. Marami po sa kanila ang dati katulad ninyo na hindi mga Muslim dito sa probinsya ng Tarlac na yumakap sa Islam at tinawag na balik Islam. Dahil dati po tayong mga Muslim. Luzon, Visayas at Mindanao. Muslim po, Islam ang ating relihiyon. Kaya lang nang dumating dito ang mga Kastila, doon na napalitan ang ating relihiyon. Ipinilit nila sa atin ang pananampalataya na sambahin natin ng tatlong Diyos kaysa sa isang Diyos. Hinati nila ang Diyos, pinahina nila ang Diyos, at binigyan tayo ng maraming gastos sa ating bulsa mula sa pagkapanganak hanggang mag-asawa hanggang sa abutan ng kamatayan. Kaya nga kapag nag-Muslim po ang tao, hindi ka magpapalit ng relihiyon, babalik ka lang sa dating relihiyon na dati nang sa atin. So sana po ay nakakuha kayo ng konting kaalaman at humihingi po ako ng tawad. Patawarin po ninyo ako kung nagkamali po ako o kung nakasakit po ako ng damdamin ninyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po hangad na saktan kayo. Ang gusto ko lang po sana ay makita po ninyo yung nakita naming katotohanan at magkaroon nawa kayo ng idea. Wala po kaming kakayahan na gawin kayong Muslim. Hindi po kami gumagawa ng Muslim, hindi rin po kami nagpapamuslim. Tanging ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa na si Allah ang gumagabay sa sino mang nais niyang gabayan. Kaya bago tayo matulog, sabihin natin, Diyos ko, huwag mong hayaan na mawala ang buhay ko na hindi ako makakita ng tamang daan. Diyos ko, huwag mong hayaan na mamatay ako na hindi ko man lang nakilala kung sino ka talaga. Kung ano ba ang tamang relihiyon. Gabayan mo ako sa tuwid na landas. So muli po, maraming salamat po. At kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin, ay sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Kung hindi naman po natin kayang sagutin, itatanong natin sa mas higit pa pong nakakaalam. Dahil ang gabi po, kahit hindi natin hinuhukay, talagang lumalalim na po ito. At medyo malayo-layo pa rin po yung aming uuwian. Pero okay lang po. Kaya naming magtiis para lang makasama namin kayo at maibahagi po ang aral ng Islam. So
So maraming salamat po muli sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Brother Yusuf Lopez po, kasama ni Imam Said Amin Atil at ng ating kapatiran ng mga kasamahan sa family Granadoso. Tama po, sister, no? Sa family Granadoso, kila Sister Margaret at sa ibang mga kapatid at pamilya. Nakikiramay po ang mga kapatirang Muslim sa pagpanaw ni Tatay. Tanggapin nawa ni Allah ang kanyang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Amin. Allahumma amin. So muli po, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapa po at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat.